Hey guys, kapareho ko ba kayo na mahilig sa ganitong ngut-ngutin? Nako, talaga namang paborito ko itong adobong mani. Kaya naman inalam ko talaga kung paano ba talaga magluto ng ganito kalutong at pangmatagalang adobong mani. At dahil na perfect ko na nga siya, syempre isi-share ko ito sa inyo. Dahil yung ganitong pagkakaluto ay talaga namang napakagandang inegosyo. Dahil kahit nga abutin na ng ilang linggo o buwan ay talaga namang napakalutong pa rin. So tara, simulan na natin ang pagluluto. So ito nga yung unang-unang sikreto na isi-share ko sa inyo. Yung iba kasi ay diretso ng prito yung mani, pero mas maganda pala talaga na ilalaga muna natin yung mani at pakukuluan po natin yan ng isang kulo lang naman. Bali po yan ay akin munang hinugasan bago ko po siya pinakulo. So ayan, nung nakakulo na nga po ay pinatay ko na po dyan ng apoy at atin po itong titigisin or tatanggalin po natin itong pinakang sabaw niya. Then sa isa pong kawali ay naglagay po ako dyan ng marami-raming mantika. Sa tansya ko po ay nasa 2 tasa po ng mantika inilagay ko dito at inuna ko nga po munang iprito itong aking hiniwa-hiwang bawang. Bali kalahating kilo nga po pala yung aking mani na inilaga kanina at ito naman pong bawang ay isang buo na hiniwa ko po ng ganyan kaninipis. Tapos ayan, hihintayin lamang po natin niya mag-brown, hindi naman po sobrang brown dahil papait po yan. Kapag ganyan na po ang itsura ay pwede nyo na po yung hanguin at atin po muna yung isa-set aside. At pagkatapos nga po nating mahango itong bawang ay pwede na po nating ilagay dito yung atin pong nilagang mani. So ayan po, inilagay ko na, medyo magbubulakan po talaga yan dahil yan nga po ay ating pinakuluan sa tubig. Pero take note po ha, isang kulo lamang po, hindi po yung tipong parang naglaga na talaga kayo ng mani. So ayan, atin po yung hahalu-haluin pero hindi naman po yung tipong hindi nyo natitigilan sa paghalo. Kada isang minuto ay haluin nyo po para naman pantay po ang pagkakaluto dito sa ating mani. At kapag sa tingin nyo po ay bahagyang naluluto na yung ating mani ay pwede nyo na pong ilagay dito yung inyong sili kung gusto nyo nga po ay maanghang din. So ayan, atin po yung hahalu-haluin at kapag sa tingin nyo po ay malapit nang maluto yung inyong mani ay huwag nyo na po yung titigilan sa paghalo. Haluin nyo na po yung haluin at medyo bawasan nyo po yung lakas ng apoy. At kapag nagkukulay brown na nga po ay talaga namang babantayan nyo na po yan sa paghalo dahil kapag po napasobra ang pagkakaluto nito ay papait po itong inyong mani. At para ma-sure nyo nga po kung luto na ay pwede nyo naman po yan tikman. At kapag medyo may lutong na po yung inyong mani ay pwede nyo na pong patayin dyan ang apoy. At pwede nyo na po yung hanguin. Dahil yan naman po ay maluluto pa po dun sa init na natitira dun sa ating mani. Kapag po kasi yan ihinango nyo na sobrang lutong na, ay nako, kapag lumamig po yung inyong mani ay talaga naman pong hindi na po yan malutong. Ang kalalabasan na po ng inyong adobong mani ay matigas na at meron na pong pait. So ayan, ibinudbud ko na nga po dito yung aking pinrito kaninang bawang at naglagay na rin po ako dyan ng tamang dami lamang ng asin. Depende na po sa inyo yung dami ng asin na ilalagay nyo po dito. O diba, naririnig nyo naman kung gaano kalutong yung aking nilutong spicing adobong mani. Kaya naman kung naibigan nyo yung ating recipe ngayong araw, ay pakipusuan nyo na po ito at mag-comment ka na rin kung paborito mo rin ba ang spicy adobong mani.